Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Dahil Martes po ngayon, sa loob ng ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma, ngayon po ay araw din ng debosyon kay San Antonio ng Padua. At dahil March 19, pinagdiriwang po ngayon ng simbahan ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang banal na kabiyak ng puso ng Mahal na Birheng Maria. Sa lahat po ng mga parokya na nagdiriwang ng kapistahan sa karangalan po ni San Jose, pagbati po ng Happy Fiesta sa inyong lahat. Dito po sa Vicariate of San Antonio de Padua, isang parokya po ang nagdiriwang ng kapistahan. Yan po ang St. Joseph Parish sa Lingga, dito po sa bayan ng Pila. Father Albert, get well soon at Happy Fiesta. Bagamat alam ko, ikaw ay nasa bahay nyo at nagpapahinga. Pero sabi nga, ikaw pa rin yung parish priest. Nagpapagaling lang. At kay Father Joe Segudo, ang parish administrator, maligayang kapistahan sa parokyang iyong pinangangalagaan ngayon. At sa lahat po ng mga parishioners ng St. Joseph Parish sa Lingga, Pila, Laguna, Happy Fiesta po sa inyong lahat. Pagbati din po sa mga deboto ni San Jose, ang mga miyembro ng Compradia de San Jose, ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga minamahal po naming benefactors, sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, pagbati po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni San Jose, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa unang kabanata, talata 16, mga talata 18 hanggang 21, at talata 24. Mga kapatid, sa pagninilay na ito, ating pong bibigyan ng pansin ang isa sa napakahalaga at napakagandang katangian ni San Jose. Ito po ay ang kanyang pagiging masunurin. The virtue of obedience. Kaya sa buhay ni San Jose, hindi pwedeng ihiwalay ang kanyang pagiging masunurin. Ano po bang klase ng pagsunod meron si San Jose sa kalooban ng Diyos? Una, tinuturo po sa atin sa halimbawang pinakita ni San Jose na ang kanyang pagsunod ay pagsunod sa katahimikan. Obedience in silence. Joseph did not say even a single word. He responded to God in silence. Sabi nga sa mga salitang Latin, Deus loquit nobis in silencio. God speaks to us in silence. And from the word silent, we can form the word listen. I-rearrange nyo lang po yung mga letra ng salitang silent, mabubuo po ang salitang listen. Because it is in listening that we learn to obey. At para daw tayo ay makapakinig ng mabuti, kailangan nating manahimik. In the silence of the heart, God speaks to us. If you face God in prayer and silence, God will surely speak to you. Then you will know that before God, you are nothing. It is only when you realize your nothingness and your emptiness that God can fill you with His presence, with Himself. Because God loves a prayerful soul. Prayerful souls are souls of great silence. Sabi po yan ni Mother Teresa of Calcutta. Pangalawa, the obedience of St. Joseph is actually a kind of obedience in action and not only in words. Kasi nga, hindi naman siya malimit magsalita. He simply obeyed. He simply followed God's instructions. Hindi na niya kailangan pang mga tuwiran, hindi na kailangan pang magpaliwanag. Sa katahimikan ng puso ni San Jose,
naunawaan niya kung ano ang niloloob ng Diyos. Sabi nga ni San Antonio ng Padua, paulit-ulit na pinapaalala sa atin that actions speak louder than words. Let your actions speak and let your words teach. Because the words well done are always better than the words well said. Pangatlo, ang pagsunod po ni San Jose sa kalooban ng Diyos ay isang malalim na uri ng pagsunod sa pananampalataya. Saint Joseph believed that with God on his side, he would never be on the losing end. Hindi po ito nalalayo sa uri ng pagsunod ng mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Diyos. And by doing as he was told by God through the words of the angel, he would never go wrong. Faith is to believe what you do not see, and the reward of this faith is to see what you believe. Try it, and you will prove that what I'm saying is true. Faith is believing when it is beyond the power of reason to believe. Ang panghuli po, ang pagsunod ni San Jose sa kalooban ng Diyos ay pagsunod sa kababaan ng loob. At yun po ay very clear, very evident sa halimbawang pinakita ni San Jose sa kanyang buong buhay. Sumunod siya na may kababaan ng loob. And humility most of the time is misunderstood and viewed by many as a kind of weakness. But the fact is, ang kabaligtaran ang totoo. Humility places us in a position to receive God's grace and become everything that He has called us to be. Yan po ang pinakita ni San Jose. And a humble person is always a happy person. Saint Joseph was a humble person, and therefore, he was also a happy person. Because humble persons can always take joy in their life and from what God has called them to do, regardless of what the world thinks about it. Sumusunod na may kababaang loob at maligaya sa ginagawang pagsunod. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with humble people and do not overestimate yourself. Wala tayong dapat ipagmalaki sa harap ng Diyos at sa ating kapwa, sapagkat tayo namang lahat sa mata ng Diyos ay pantay-pantay. At ang katotohanan, sa harap ng Panginoon, lahat tayo mga mahihinang nilalang, na may mga kahinaan at limitasyon. Lahat tayo ay makasalanan sa harap ng dakilang Diyos. A humble person happily obeys and serves other people without the desire to make good impression. Yung iba kasi gagawa ng mabuti, kunwari, may mababa ang kalooban, pero ang totoo, gusto lamang magpaganda ng impression sa paningin ng iba. A humble person happily obeys and serves other people without the desire to make good impressions. Hindi nagmamagaling, hindi nagpapakitang gilas lang, hindi nagpapakitang tao. Ginagawa ang dapat gawin ng may kababaang loob at may kagalakan sa puso. And so when we live with an attitude of gratitude, it releases joy and power into our lives. Totoo po yan. Kaya tularan natin si San Jose sa kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa katahimikan, sumunod sa gawa at hindi lang sa salita. Sumunod na may pananampalataya at higit sa lahat, naging masunurin sa kalooban ng Diyos sa diwa ng kababaang loob. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat ibinigay mo sa amin si San Jose, ang banal na kabiyak ng puso ni Maria upang maging huwaran sa tunay na kahulugan ng pagsunod. Matutunawa kaming sumunod sa kababaan ng loob, sumunod sa paggawa at hindi lang sa salita, sumusunod ng may pananampalataya at kababaan ng loob. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us always fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.